pag maglunsad na tayo ng payout na panibago, na special payout for them, nandun na lahat. Ayaw na namin yung frustrating na may second payout na wala pa rin sila. We need to painstakingly go through it one by one. Aayusin muna ng Department of Social Welfare and Development ang listahan ng mga benepisyaryo ng cash assistance para sa mga transport group bago simula ng susunod na round ng pamamahagi ng ayuda. Aminado si DSWD Secretary Rex Gatchalian na malaking hamon sa kanilang araw-araw na pamimigay ng ayuda ang listahan na ibinibigay ng iba't ibang transport group. Gaya halimbawa ng tricycle at jeep na hindi updated ng operator ang listahan ng kanyang mga driver, lalo na kung paiba-iba ang driver nito, pero ang idinideklara nito ay isang driver lang kaya hindi napapasama sa listahan ng iba. Hindi dahil ayaw ng LTFRB update, pero minsan yung mga operators natin, both for tricycle or jeep, in the case of the tricycle sa LGU, hindi na-update ng operator mismo yung operating details niya. Pero, we're almost there, at ang maganda nito, pag napulido na natin tong listing ng first round, the next round, nandun na sila lahat pa ulit-ulit. Ang mga TNBS naman, kulang-kulang din ang ibinibigay nilang listahan. Kaya nga nagtataka kami, galing na nga sa kanila, sila na nag-submit, hindi pa rin kompleto. For whatever reason, I don't know, but clearly doon sa ride-hailing, yung sa TNVS, in particular Grab, they were obviously omitting yung mga tempo drivers na tinatawag, which is becoming a big issue. Ang quota nila, let's say, X amount of drivers, but lo and behold, ang dami pa pala nilang nakakubli na sa mata ng LTFRB colorum, pero sa mata nila legit kasi nasa loob ng system nila. Sabi ng kalihim, dapat sa mga company pa lang ayusin na ang listahan. Pagdating ng LTFRB, sila naman ang magko-cross-matching, sasalain kung may lehitimong permit to operate. At ang DSWD naman ang titingin ng mga duplicity para maiwasang magdoble ang pangalan ng mga mabibigyan ng ayuda. Sa ngayon, tatapusin muna ng DSWD ang payout hanggang bukas bago i-consolidate ang listahan para sa susunod na round ng ayuda ay maisama na lahat, kabilang na ang mga wala sa listahan at hindi nakakuha ng ayuda. Plano nila na bumaba sa lahat ng LGU sa Metro Manila para ayusin ang listahan. Ang plano namin next week ng LTFRB, may mga joint help teams na pupunta sa mga local government units para upuan one by one yung mga jeepney operator and driver association para makita sino pa sa mga hanay nila ang hindi napapasama sa payout. Ngayong araw, mga delivery services ang nakaschedule sa ayuda. Sa City of Manila pa lamang, nasa mahigit 21,000 na ang inaasahan nilang makakatanggap ng ayuda. Gayunman, marami ang dumadaing na wala sa listahan kahit ilang beses na silang nagpatala. Nagpadala naman sila Lamob ng link tungkol doon sa fuel subsidy. Nag-register po kami ron. Tapos, nung isang araw lang po, may lumabas na naman na panibagong link at nag-register na naman ulit kami. Pero, 2 beses po. Tapos, yun pa rin sir, wala pa rin po yung pangalan namin sa master list. Nang hihinayang si Dominic, inaasahan sana nila ang ayuda pantawid sa darating na long holiday dahil ilang araw silang walang kita. Yun nga po iniisip namin yung holiday. Kasi kagaya po ngayon sir, matumal na rin po yung biyahe. Tapos mababa pa yung fare nila Lamob. Ang kinikita po namin ngayon, yung budget lang para kinabukasan. Pag hindi kami nagbiyahe kinabukasan, sa sunod na araw, wala na kaming budget. Hindi po kasi nila nakikita yung hirap ng tao kasi nasa taas sila. Subukan nilang bumaba, subukan nilang maging rider, subukan nilang magtrabaho na minimum wager lang. Sigurado, baka pati sila umangal, baka sila umangal rin sa nararanasan ng mga tao ngayon. Tapos yung 5,000 na ayuda, pahirapan pa makuha, pahirapan ka pa na kung ano-ano pang kailangan gawin para lang sa 5,000. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.